sir, and good day. Since I don't have any camera in my laptop, um, I'm using my voice na lang po. So first, in creating a database, sabi po dito, create your own database using PHP First, create your database name, UEP. So, punta po tayo sa XAMPP server, sir. Andito na po tayo sa and gagawin po natin is SQL query po na pag-create ng database. Ang una po is creating database. Create database UEP. So, gaya po ng sabi sa activity, create database UEP, and after that, i-go po natin. Makikita po natin, After po natin i-select yan, punta po tayo dito sa database, i-click po natin, then punta po tayo sa SQL para po sa next na gagawin po natin, which is mag-create po tayo ng 4 columns for a simple student database. Sa column po na yun, maglalagay po tayo ng student ID, which is naka-primary po, and student name, email, and age. So, first po, mag-create na po tayo. Create table, student. Yung student po is big letter S. And close parenthesis, open pala, sorry po. Student ID, which is integer, and naka-auto increment po siya. Auto increment po is siya po yung mismo yung kusang nagdadagdag po. Kunwari po yung ID po natin is 1, yung next po 2. Hindi na po tayo yung naglalagay ng ID, which is automatic na po siya. So next is student name po. Student name po, which is malaki po yung S dito. Yes, student name. And ang ilalagay po natin siya dyan is varchar. And it has 255. Not null. Not null po natin siya. Not null. And comma. Ang next po natin is email. Ang email naman po is lakihan po pala natin para mabasa, readable. Ang email naman po is gagawin po natin siyang varchar para po makapag-type pa rin po ng numbers. Ganyan po rin po natin siya 255. Igaya po natin sa student name. Not null. And next po natin is age. Yung age naman po ay integer. Kasi whole number din naman po siya. Wala naman pong age na decimal number. Not null. Pwede rin naman po siyang varchar, pero mas okay po kung integer po. And close parenthesis. Tignan po natin kung mag-run. Kung hindi mag-run, ay hanapin po natin yung mali. Okay. Gumana po siya. So, ang next naman po, ang sabi po dito is, after creating in the tables, enter sample student data. Mag-enter po tayo. So, sa UEP po, then pindutin po natin table. Makikita po natin na meron na siya, pero wala pa po siyang karga. So, ang gagawin po natin, punta tayo sa SQL, click lang po natin. So, dito po, insert, sabi po dito, mag-create tayo. Sabi mo nyo po kanina, sir, mag-create ng
5 to 10 na, what do you call that? Sample. So, maglalagay po tayo insert into students. Student lang po kasi wala palang S yung nilagay ko po doon. Ang unahin po natin, student name. Yung pangalan po ng email. Ayaw naman. Email, then age. Hindi na po natin isasama ang ID because naka-auto-increment na po siya. Kusa na pong maglalagay doon po. Then, enter. Values. Yung value niya naman po is values like yung unahin po natin is name. Ang lagay ko po is Kyle. Pangalan ko, Kyle Illumin. Quit. Then, quit. Ang email ko is kylepogi@gmail.com. Ang ilagay ko naman po is 20. Ganyan po maglagay. And enter po natin. Go. Tapos makikita po natin sa browse yung nakalagay po. Ito na po siya. Ito na siya. Wait lang po. Reload po natin. Students. Ito na po. Dahil isa pa lang po ang nilalagay nating sample, magdadagdag po tayo. Gagawin lang po ulit natin yung ginawa natin kanina, which is insert into student, then name, student name, name. Student name, email, and age. Enter, then values. Yung values niya po is yun po. Kung paano nyo po inayos yan, ganun nyo din po. For example, gawin kong pangalang kay VJ, then quit, then anong email ko is jjj@gmail.com, then quit 20, then quit, then copy na lang po natin para mas mabilis po. Then maglagay po tayo ng pangalawa, tatlo, apat, lima, ay mali, napindot ko po, pasensya na. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, napindot na naman, 9, 10. Yan, and ito po, palitan na lang po natin yung age ng 19, 21, then ito rin po, palitan po natin siya ng ito po ng Kenneth Binis. Ayan po, and 21, and ang name naman po nitong isa is Avril Rami Riz. And dito naman po is gmail.com, 20 naman na siya. And dito naman po is
Jamara Mara. And Mara at gmail.com. 30, sabihin natin. Uy, grabe na, overage. 22. Ito naman po, gawin po natin siyang Kikindat. Hindi naman makatotoo ng pangalan yan. Kelsey cam at gmail.com. And ito naman po, palitan po natin siya ng Ana Kaba Anana at gmail.com. And ito naman po, gawin po natin siyang Pedro Sino. Ayan po, pedc at gmail.com. And ito naman po, gawin natin siyang Juan de la Cruz. Matic na 1 po. And ang gmail niya is 111 Dela. Yan. Ito naman po, Carlos Ilumin. Apelyido ko na lang din. Illumins Carlos. And dito naman po is full name ko na po ito. Kyle VJ P Illumin. Ang Gmail is yung totoo, Kyle Vijay at gmail.com. Then ito po, papalitan lang po natin siya ng semicolon. And try po natin i-row. And if yan. And pag titingnan po natin sa browse, ang sabi po dito sa next na gagawin, go to your browse to view your inserted data. So, ito po siya. Browse. Ito po yung student ID which is naka-primary key. And dito naman po yung mga in-insert kong mga datas. And that's all. Pwede rin po natin gamitin ang ito po. Thank you very much, sir. Here is my name, sir. And also this, sir. This was my nickname, sir. This is my nickname. And itong ibang names po, sir, is invento na lang, sir, for the example lang po. Parang example lang po siya, sir. Thank you, sir. Good. Have a good day. Bye-bye.